Paano kung ang isang pagkakaibigan na pinakaiingatan ninyo ay mauuwi sa isang pangyayaring hindi inaasahan? Tunghayan natin ang kwento ni Amos at ng Lolo Tando nang minsan ay dumayo sila sa isang piyestahan sa kabilang bayan. Magandang hapon po sa inyo, Karene at Sir Froy, at sa mga masugid na tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Isa rin ako sa mga tagahanga at taga-subaybay sa inyong channel, kung kaya't naisipan ko ring ipadala sa inyo ang aking kwento. Itago nyo na lamang po pala ako sa pangalang Amos. Nasa 65 taon na ako ngayon, at ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay nangyari noong taong 1978. Sa isang liblib na baryo ng San Joaquin, sa isang bayan ng Antique, naninirahan ako kasama ang aking Lolo Tando na nasa 62 taong gulang. Bata pa lamang ako ay siya na ang nagpalaki sa akin. Maaga kasing namatay si tatay at nanay dahil sa malubhang sakit. Nagsasaka kami at minsan naman ay tumutungo sa dagat para mangisda. Sa bawat araw, tinuruan niya akong magtanim ng palay, mag-araro at mangisda. Naging malapit kami sa isa't isa dahil siya na ang nagsilbing gabay at kasama ko sa buhay. Mahal na mahal ko ang aking Lolo Tando. Bagamat simple ang aming pamumuhay, hindi kami nawawalan ng sigla. Kapag tapos na ang araw, magkasama kaming umuupo sa labas ng aming kubo. Pinagmamasdan ng mga bituin sa langit habang pinapakinggan ng mga kwento ng matatanda tungkol sa mga misteryo at kababalaghan ng aming baryo. Kwento tungkol sa mga aswang na nagtatago sa dilim at sa mga antingero na siyang pumoprotekta sa mga tao. Hindi ko pa lubos na naiintindihan noon ang mga kwentong yon, lalo na tila malayo sa aming payak na pamumuhay. Ngunit nang nagsimula ng mawala ang mga hayop ng kapitbahay, ay may mga batang napapabalitang nawawala. Nag-iba ang pakiramdam ko. Tila bumabalot ang takot sa aming baryo at noon ko napagtanto na maaaring may katotohanan nga ang mga kwento ni Lolo Tando sa akin. Isang gabi noon, habang kami nagpapahinga mula sa aming mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukid, may narinig kaming mga kaluskos sa labas ng aming kubo. Hinawi ng hangin ang mga dahon at sa ilaw ng buwan, naaaninag namin ang isang kakaibang anyo sa kakahuyan. Mahina ngunit malinaw na mga yapak ang narinig namin, parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. "Lo, ano kaya yun? Pakiramdam ko may nagmamasid sa atin." Hindi agad sumagot si Lolo Tando, ngunit napansin kong tumigas ang kanyang ekspresyon. Agad niyang kinuha ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Isang bagay na lagi niyang bitbit, ngunit bihirang banggitin sa akin kung ano yon. Lumapit siya sa akin at sumenyas siyang tumahimik ako. "Huwag kang mag-alala, apo. Basta't kasama mo ako, walang mangyayari sa iyong masama. Huwag mong pansinin ang nakita mo. Hindi nila tayo gagalawin. Kapag nagkamali sila, alam nila kung anong mangyayari sa kanila." Gusto kong tanungin si Lolo Tando kung anong ibig niyang sabihin, pero pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. Sa gabing yon, alam kong hindi pangkaraniwang hayop ang nasa paligid. Nagsimula akong maniwala sa mga kwentong paulit-ulit niyang isinasalaysay, na hindi lahat ng nasa paligid natin ay basta lamang tao o hayop. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yon. Kahit sinigurado ni Lolo na ligtas kami, naramdaman ko pa rin ang kakaibang presensya sa paligid ng aming bahay. Patuloy ang kaluskos at tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw namin. Ramdam ko ang tensyon at tila naging mabigat ang hangin habang lumalalim ang gabi. Kinabukasan, pagkagising ko, agad kong kinausap si Lolo tungkol sa naramdaman ko.
Ngunit tulad ng dati, hindi niya ako tinatakot o nagbibigay ng labis na impormasyon. Tahimik lamang niyang inihanda ang aming mga kagamitan para sa pagtatrabaho sa bukid. Magiging maayos lang ang lahat, Apo. Huwag mong hayaang guluhin ka ng takot. Lolo, bakit hindi ka man lang nakaramdam ng takot? Dahil ba dyan sa kwintas mo? Yan ba yung anting-anting na madalas mong ikwento sa akin? Ibig ba sabihin yan, isa kang antingero? Huwag nang maraming tanong, Apo. Bilisan mo na rin, natutungo tayo sa bukid. Hindi na ako nagsalita nang sabihin yon ni Lolo Tando. Ramdam ko na may tinatago siya at hindi sinasabi sa akin. Kung anuman ang dahilan niya sa pagtago nun, ay siniksik ko na lang sa isipan ko na malalaman ko rin yon sa tamang panahon. Nagsimula ang araw na yon na normal, ngunit sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba. Sa buong araw na yon, ramdam kong nag-iingat si Lolo Tando sa bawat kilos. Patuloy siyang nagmamasid sa paligid na para bang may inaabangan. Sa hapon, nang pauwi na kami mula sa bukid, dumaan kami sa kakahuyan na karaniwang tahimik. Ngunit sa pagkakataong yon, may narinig kaming mga alingaw-ngaw, parang boses ng mga batang umiiyak at mga yabag ng isang nilalang na mabigat ang hakbang. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Hinawakan ni Lolo Tando ang aking kamay. Apo, huwag kang titigil sa pagdalakad. Tuloy-tuloy lang. Huwag mong sundan ang mga boses o nipakinggan mo man lang. Maaari ka nilang malinlang kapag ganon. Hawakan mo lang ang kamay ko. Huwag na huwag kang bibitaw. Kahit na nanginginig na ako sa takot ay sinunod ko siya. Nagtangka akong talangin kung ano ang naririnig namin at pinili ko na lang ang manahimik. Hihintayin ko na lang na si Lolo Tando ang mismong magkukwento sa akin hanggang sa bigla na lamang siyang nagsalita. Mga nilalang yon na hindi natin nakikita, Apo. At isa na ron ay ang mga aswang na nagtatago sa dilim. Iba't ibang uri kasi ang mga aswang. Sa mga kwento ng matatanda, alam kong ang mga aswang ay hindi basta-basta at hindi lang sila ang karaniwang nilalang na nakikita sa dilim. Gamit nila ang kanilang kapangyarihan upang linlangin ang mga tao, lalo na ang mga bata. At sa pagkakataong yun, ramdam kong isa ako sa kanilang punteriya. Mabuti na lamang at kasama ko ang aking Lolo Tando, kung kaya't hindi nila ako malapitan. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin ni Lolo Tando hanggang sa makalabas kami ng gubat. Pagdating namin sa bahay, agad na kinuha ni Lolo ang ilang mga lumang gamit mula sa kanyang baul. Nakita ko ang mga balisong, mga garapon ng langis at mga dahon ng bawang. Seryoso siya habang inihahanda ang mga ito, hindi tulad ng dati niyang mapayapang anyo. Sa sandaling yon ay para bang may pupuntahan siyang laban. May paparating na panganib, Apo. Matagal na silang tahimik. Ngunit ngayong gabi, hindi natin sila dapat hayaang manalo. Mukhang sasalakay sila at yun ang dapat nating paghandaan. Anong ibig mo sabihin, Lolo? Sasalakay ho ba ang mga aswang? Pero bakit? Kukunin ba nila ako? Marahil yun ang kanilang binabalak, Apo. Kaya't sige na, tulungan mo ako sa paghahanda. Hindi ako makakapayag na maging ikaw ay maging biktima nila. Tumango naman ako kay Lolo Tando na mga oras na yon. Sa takot ay tinulungan ko siya sa kanyang paghahanda ng mga kung ano-ano. Lumalim na ang gabi at habang nakaupo kami sa upuang kahoy sa sala ng aming bahay ni Lolo Tando, narinig kong muli ang mga yapak sa labas. Pero sa pagkakataong yon, mas malalakas at mas mabilis ang mga yabag na para bang sila ay nagmamadali. Nilamon ng kaba ang aking dibdib. Napatingin ako kay Lolo Tando at napansin kong nagsimula na siyang magdasal
habang hawak ang anting-anting niya at inihanda na ang mga sandatang nakaabang sa aming harapan. Tumayo siya pagkatapos magdasal at tumungo muli sa kanyang baul. Doon ay may kinuha pa siyang isang kwintas na alam kong anting-anting yon. Lumapit siya sa akin at isinuot yon sa aking leeg. "Bertud yan ng kapre, apo. Ililigtas ka niyan mula sa kapahamakan at mula sa mga aswang. Huwag mong huhuparin yan kahit na anong mangyari. Simula ngayon ay ikaw na ang magmamay-ari niyan. Ikaw na ang susundin ng anting-anting na yan. Gamitin mo yan sa kabutihan." "Pero lolo, ano ang gagawin ko rito?" "Tuturuan kita pagkatapos ng gabing ito. Sa gayon, kailangan muna nating harapin ang mga nilalang na nasa labas." "Opo, Lolo Tando." "Bantayan mo ang paligid, apo. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang aalis sa tabi ko." Tumango naman ako sa bilin na yon sa akin ni Lolo. Maya-maya pa, lumitaw ang ilang anino mula sa labas nang mapatingin kami sa bintana. Hindi nga ako nagkamali. Hindi ang mga yon ordinaryong tao. Bigla ang paghigpit ng hawak ko sa anting-anting na bigay sa akin ni Lolo Tando. Hindi ko maiwasan ang kabahan, lalo na at naroon na ang mga aswang sa labas at tila naghihintay ng pagkakataon para umatake sa amin ni Lolo Tando. Sa sandaling yon, napansin ko si Lolo na hindi man lang natatakot. Tumayo siya ng buong tapang, hinigpitan ang hawak sa kanyang anting-anting at bumigkas ng mga salita na hindi ko naiintindihan. Biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid namin na para bang may puwersa siyang inakit upang protektahan kami. Pagkatapos doon ay hinugot niya ang mahabang latigo sa ibabaw ng mesa. Ang pagkakaalam ko ay gawa yon sa buntot ng pagi na siyang makakapagpinsala rin sa mga masasamang aswang. Sunod nun ay tinali ni Lolo Tando ang itak sa kanyang bewang. Ako naman ay kinuha ko ang maliit na punyal na naroon at naglagay ng dahon ng gabi sa aking noo at tinalayan yon gamit ang panyong pula, palibot sa aking ulo. Sinabihan ako ni Lolo Tando na sundin ko lang daw ang mga binibigkas niyang salita. Sinunod ko naman siya at noong nasa kalagitnaan na ng dasal ay bigla kong naramdaman ang malakas na enerhiyang bumabalot sa bata kong katawan. Hindi ko pa maiwasan ang matakot nun sa pag-aalala na baka may mangyari sa aming masama. Ngunit tinapangan ko rin ang aking sarili nang marinig ang sunod-sunod na kalabog mula sa labas. Sa pakiwari namin ni Lolo Tando nun ay sinisira na ng aswang ang buong bahay. Humanda kami noong bigla na lamang nasira ng isang aswang ang pinto na gawa sa kawayan. Ngumisi ito nang makita niya kami. Ako naman sa mga sandaling yon ay natulala sa aking kinatatayuan. Ni maski kumurap ay hindi ko ginawa dahil sa gulat. Nanginig ang buo kong katawan habang nakatitig sa pangit na nilalang, sa pangit na aswang na noon ko lang din nakita. Nakahubad ang buong katawan nito na makintab. May mga mahabang mga kuko at dila, matutulis ang ngipin at mapupula ang mga mata. At ang buhok nila ay napakagulo at itim na itim. Agad akong hinila ni Lolo patungo sa kanyang likuran. Para bang pinoprotektahan niya ako mula sa aswang na nakaabang sa pinto. Mas lalong nadagdagan ang takot ko nang may sumunod pang 3 sa unang aswang. Narinig kong nagmura si Lolo Tando. Hindi ko alam noon kung bakit siya nagmura, kung sa takot ba o sa galit. "Apo, diyan ka lang. Huwag kang aalis hanggat wala akong sinasabi." "Bakit, Lolo? Saan ho kayo pupunta?" "Haharapin ko lang ang mapangahas na mga aswang na ito. Tuturuan ko lang sila ng leksyon." Bago pa ako makapagsalita ay iniwan na ako ni Lolo Tando at mabilis siyang sumalakay sa aswang.
Pwersahan niyang pinagsisipa ang mga ito palabas ng aming bahay. Pagkatapos noong nasa labas na ang 4 na aswang, ay agad na may dinikit si Lolo Tando sa pinto at sinubuyan niya ng asin ang sahig namin. Ako naman ay nanatili lang sa kinatatayuan ko at sinunod ko ang utos ni Lolo Tando, pero kitang-kita ko siya sa labas kung paano siya makipaglaban sa mga aswang. At doon ko nalaman kung sino talaga si Lolo. Hindi lang siya isang ordinaryong magsasaka. Siya ang antingero ng aming baryo, ang tagapagligtas mula sa mga nilalang na hindi kayang labanan ng karaniwang tao. Simula ng gabing yun, habang pinapanood ko si Lolo Tando kung paano makipaglaban sa mga aswang, ay hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Sumagi sa isip ko noon na gusto ko ring maging isang tulad niya. Sinipa ng sunod-sunod ni Lolo Tando ang aswang na isa-isa siyang sinugod. Pagkatapos noon ay hinugot niya ang latigo sa kanyang likuran at pinaikot-ikot yon habang nagbibigkas siya ng isang dasal. Biglang nahinto ang mga aswang at takot na napaatras. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot sa kapangyarihan ni Lolo Tando. Ang latigo niya ay tila may sariling buhay. Kumikislap yun bawat paggalaw at tila nagbibigay ng malakas na tunog katulad ng isang kidlat tuwing tumatama sa lupa. Isa sa mga aswang ang naglakas loob na sumugod patungo kay Lolo Tando, ngunit mabilis na hinampas ito ni Lolo Tando ng latigo. Tumilapon ang aswang na yon sa lupa. Sumadsad siya patungo sa kakahuyan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ito habang hawak-hawak ang braso niyang tinamaan ng latigo. Tumungo ako sa pinto para mas makita ko pa ang buong pangyayari. Nakita ko sa braso ng aswang ang marka sa balat nito mula sa latigo. Nagsimulang maalarma ang mga aswang at nilapitan ang kanilang kasama. Halatang hindi nila inaasahan ang ganong klase ng lakas mula kay Lolo Tando at sa ginawa nito. Tandaan niyo ito! Habang ako'y nandito, hindi niyo magagawang gambalain ang baryong ito. Umalis na kayo ngayon bago pa kayo tuluyang mapahamak! Nagpalitan ng tingin ng mga aswang. Alam nilang wala silang laban sa lakas ng kapangyarihan ni Lolo Tando. Isa-isa silang umatras. Bumabalik sa kakahuyan hanggang sa tuluyan silang nawala sa dilim ng gabi. Pero ang isa sa kanila na nasugatan ni Lolo Tando ay nanatili. Kahit na may sugat na siya, ay hindi nito alintana. Sa halip ay mabilis siyang sumugod kay Lolo Tando. May kung anong lumabas sa kamay nitong itim na mahika. Noon ko lang din napansin na may bertod itong suot sa leeg. Mukhang napansin din yon ni Lolo Tando. Gumisi si Lolo at hinintay na makalapit sa kanya ang aswang. Natigil ang kamay ng aswang sa ere at bigla siyang lumutang. Parang inaangat siya ng isang malakas na hangin. Naguluhan ang aswang at pilit na nanlalaban para makababa. Subalit hindi siya pinakawalan ni Lolo Tando. Sinipa itong muli ni Lolo Tando dahilan para tumilapon ito. Bumagsak ang aswang sa lupa. Napadaing ito at parang hindi na makatayo. Nilapitan ito ni Lolo at walang awang pinagsusuntok ng sunod-sunod. Kasunod nun ay ang pagkitil niya sa buhay nito gamit ang kanyang tabak. Nang tuluyan nang namatay ang aswang, huminga ng malalim si Lolo Tando at pinulupot muli ang kanyang latigo sa likuran. Gumawa siya ng apoy at sinunog ang katawan ng napaslang niyang aswang. Pagkatapos nun, ay hinintay niya itong masunog at naging abo. Titig na titig ako kay Lolo Tando nang umakyat na siya ng bahay. Ngumiti siya sa akin bago niya sinara ang pinto. Alam kong marami kang tanong sa akin, Apo. Itanong mo na nang masagot ko. Lo, antingero ho ba kayo? Gaya ng mga kwento mo sa akin, ibig sabihin ay mismong karanasan mo yon? Siya nga, Apo.
Isang akong antingero at ikaw ay magiging isang tulad ko rin. Yang bigay ko sa iyo ay magagamit mo sa pakikipaglaban. Dapat ngayon pa lang ay tuturuan na kita nang may pagtanggol mo ang sarili mo kung sakali mang hindi mo ko kasama. Pwede ho ba akong maging isang antingero na katulad mo kahit na nasa ganito pa lang akong edad? Oo naman, Apo. Wala sa edad yan. Nasa puso at pananampalataya yan. Sa tapang at kagustuhan na ipagtanggol ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita pagdating sa pakikipaglaban. Akong bahala sa iyo, Apo. Isa pa, tutulungan ka din ng gabay ng mutya na yan. Susubukan niya ang galing mo. Oras na handa ka na. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Kakalabanin ko ang gabay nitong mutya ng kapre? Oo, Apo. Isa lamang yung paraan para patunayan na karapat-dapat kang nagmamay-ari ng mutya niya. Hindi ko mapigilan ang isipin ng malalim ang sinabi ni Lolo Tando. Pero ganun pa man ay mas nanaig ang kagustuhan kong maging isang katulad niya. Mas nadagdagan ang paghanga ko kay Lolo Tando. Hindi ko inakala na may ganito siyang kapangyarihan ang magtanggol laban sa mga aswang gamit ang mga sinaunang dasal at anting-anting. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang matinding respeto sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi sa kanyang tapang na harapin ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Kaya't siniksik ko sa aking isipan ng mga sandaling yon na kung kinaya ni Lolo na maging isang antingero o mandirigma, edi kaya ko rin. Simula noon ay nagsumikap ako sa ensayo na namin ni Lolo Tando. Lahat ng mga dasal at galaw sa pakikipaglaban ay inaral ko. Wala akong pinalampas sa kagustuhan ko na maging isang katulad niya. Dumating ang araw kung saan handa na raw ako, sabi ni Lolo Tando. Alam ko na raw ang lahat ng mga itinuro niya sa akin at wala na raw siyang idadagdag doon. Kaya nang sabihin niya sa akin na haharapin ko na raw ang gabay ng mutya, ay hindi ko maiwasan ang kabahan at ang maging sabik. Hindi na ako makapaghintay na makaharap ito at subukan ang aking kakayahan. Tumungo kami sa pusod ng gubat sa aming baryo. Hinintay namin ang orasyon para magpakita sa amin ang gabay na sinasabi ni Lolo Tando. Nag-alay muna siya ng dasal at ilang pagkain sa isang malaking puno na mayabong. Tahanan daw yon ng gabay na siyang nagbigay sa kanya ng mutya ng kapre. Pagkatapos nun ay tinawag na niya ang pangalan ng gabay ng mutya. Dumaan ang ilang sandali at humangin ng malakas. Sa isang dilim, unti-unting nabubuo ang isang anino. Mula sa maliit hanggang sa palaki yon ng palaki. At ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ang dalawang pulang mga mata na nakatingin sa amin mula sa itaas ng puno. Sa sinag ng buwan ay nakita ko ang itsura nito. Itim ang buong balat nito, mahaba at magulo ang buhok. May mga kwintas na suot maging sa paa, leeg at kamay. Ang kasuotan lamang niya ay isang bahag. At ang kanyang itsura ay nakakatakot. Tanging mapupulang mata lamang niya ang makikita sa dilim at ang suot at sindi ng kanyang tabako. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung kapre. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan habang nakatitig sa kapre. Tinignan ko si Lolo Tando at hindi ko man siya nakitaan ng takot. Sa halip ay nakangiti pa siya. Masaya akong makita kang muli, aking kaibigan. Nandito nga pala kami ng apo ko para ipakilala siya sa iyo. Siya ang binigyan ko ng iyong mutya. Sa tingin ko ay handa na siya. Ang pangalan niya ay Amos. Binalingan ako ni Lolo at sa kanya ako tinanguan. Parang sinasabi niyang magpakilala ako sa kapre. Yumuko ako para magbigay ng galang sa gabay ng aking mutya. Nagpakilala ako sa kanyang si Amos at saka rin siya nagpakilala sa akin bilang si Ape.
Matagal na raw niyang hinihintay ang pagdating ko para subukin ang kakayahan ko at kung paano ko gamitin ang mutya. Nang matapos ang pagpapakilala namin sa isa't isa, ay agad niya akong hinamon sa isang laban kung sino raw ang siyang matumba at lalagpas sa bukana ng gubat ay siyang talo. Kaya dapat daw gagawin namin ang lahat para hindi yun mangyari. Bumaling naman ako kay Lolo Tando nang pumwesto na si Ape sa unahan at hinarap ako. Ngumiti naman si Lolo sa akin at sinabi niyang kaya ko raw yon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa pakikipaglaban ko kay Ape. Pero isa lang ang sigurado ko noon, ang matalo siya at patunayan na karapat-dapat akong tagapagmana ng mutya niya. Huminga ako ng malalim noong makaharap ko na si Ape. Nakatingala ako sa kanya. Pero kapag magsimula na siyang umatake, hindi ko yun aalalahanin. Gagamitin ko ang aking utak sa pakikipaglaban kung paano ko siya matalo. Nagsimulang kumilos si Ape at mabilis niyang inangat ang paa niya para sana sipain ako. Pero agad ko yung iniwasan. Nagpadulas ako sa damuhan at tumungo ako sa likuran niya. Yun ang pagkakataon ko para umakyat sa likuran niya ng mabilis. Nagwala si Ape at sinubukan niya akong abutin sa kanyang likuran. Pero hindi niya ako basta-basta naabot. Sa sandaling yun, marahas siyang tumakbo at saka lumundag. Noon ko napagtanto na ibabagsak niya ang kanyang katawan sa lupa para ipitin ako. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos. Nakalukso ako sa lupa bago pa tumama ang likuran ko sa lupa. Gumulong ako sa damuhan at agad na tumayo. Nanilisik ang mga mata ni Ape nang lingunin niya ako. Umakyat ako sa paa niya at saka ko siya sinuntok sa tiyan. Dahil sa kapangyarihan ng mutya ay malakas ang suntok ko na katumbas din ng lakas niya o sobra pa roon. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ni Ape sa lupa, ngunit agad din siyang tumayo. Isang pitik niya lang sa akin ay tumilapon na ako. Mabuti na lamang at nakakapit ako sa isang sanga ng punong kahoy. Kung hindi ay lumagpas na sana ako sa bukana ng gubat. Natuwa ako sa mga sandaling yon dahil kahit anong pagbagsak ko o atake man ni Ape sa akin ay parang walang epekto yon sa akin. Mabilis ding humilom ang mga sugat kong natamo mula sa pagkakagulong at pagbagsak. Muli kong sinugod si Ape at sa pagkakataong yon, sinipa ko siya sa kanyang mukha. Pumulot ako ng isang bato at pinalipad yon sa kanyang noo. Hindi niya yon naiwasan kaya't bumagsak siya at nawalan ng malay. Napatingin ako kay Lolo Tando nang mabilis siyang lumapit sa akin. Inakbayan niya ako sa kangumiti. Magaling Apo! Ngayon ay isa ka nang tunay na mandirigma. Natutuwa ako at ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo ay natutunan mo. Maraming salamat po Lolo Tando. Pero ano ang mangyayari sa kanya? Magigising ho ba siya at magagalit sa akin? Hindi Apo. Hintayin mo at makikita mo ang susunod na mangyayari. Huwag kang magugulat. Naghintay nga kami ni Lolo Tando ng ilang sandali. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong lamunin ng itim na mahika si Ape at naging isa siyang itim na liwanag. Lumipad yun sa ere at tumungo sa aming mutya na nakakabit sa aking leeg. Kasunod nun ay narinig ko ang boses niyang binabati ako sa aking tagumpay sa pakikipaglaban sa kanya. Simula raw sa araw na yon ay magiging gabay ko na siya sa lahat ng laban na aking kakaharapin. Nagpasalamat naman ako kay Ape. Pagkatapos nun ay niyaya na ako ni Lolo Tando na umuwi ng bahay. Simula nun ay tumutulong na ako kay Lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung saan man siya tutungo ay naroon din ako. Tuwing gabi naman kami naghahanap ng mga aswang na ang hatid ay kasamaan. Sinisigurado kasi namin na nasa maayos ang kalagayan ng buong bayan namin at lalong-lalo na sa aming baryo. Ngunit isang araw,
Papasok ako sa eskwelahan ay agad akong sinalubong ng aking matalik na kaibigan na si Jose. Humahangos siya at mukhang galing sa pag-iyak. Agad ko naman siyang nilapitan. Oy, Jose! Ayos ka lang ba? Bakit namumula yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi naman. Pero parang ganoon na nga, Amos. Kasi yung ate kong si Marie, kahapon pa siya nawawala. At hindi pa namin siya mahanap-hanap. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Sa piyesta lang daw sila tumungo kahapon eh. Baka nakitulog sa kaklase niya. At baka mamaya pa ang uwi. Yun nga ang problema eh. Sa kaibigan niya rin namin nalaman na nawawala si Ate Marie. Tumungo sina nanay at tatay ngayon sa bayan para hanapin doon sa baryo na pinuntahan nila. Ano sa tingin niyo kung bakit siya nawala? Hindi rin namin alam, Amos. Maski kami nagtataka rin kung ano-ano na nga iniisip namin kung ano nangyari sa kanya eh. Sana'y makita na siya ni nanay at tatay. Nakakapagtaka nga kung ganon. Lalo na at biglaan ang pagkawala niya. Kaya nga eh. Amos, baka pwedeng humingi kami ng tulong kay Lolo Tando. Hindi ba marami siyang kilala sa bayan? Baka matulungan niya kami mahanap ang Ate Marie ko. Huwag kang mag-alala, Jose. Ibabalita akong tungkol dyan kay Lolo Tando. Tutulong din ako sa paghanap. Maraming salamat talaga, Amos. Nang matapos ang klase namin sa hapon, ay naghiwalay na nga kaming dalawa ni Jose. Agad siyang umuwi sa kanila para tumulong sa paghahanap sa nawawala niyang ate. Ako naman ay nagmadaling makauwi para kausapin si Lolo Tando. Malakas kasi ang loob ko sa mga sandaling yon na isang masamang nilalang ang dahilan kung bakit nawala ang ate ni Jose. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lolo Tando na naghahanda ng kanyang mga gamit at inilalagay yon sa bayong na maliit. Agad akong lumapit sa kanya at sinabi ang problema ni Jose at ng pamilya nito. Yun nga ang pinaghahandaan ko, Apo. Magbihis ka at maghanda. Tutungo tayo sa piyesta sa Nayon kung saan tumungo si Marie. Nakatanggap ako ng balita mula sa kaibigan ko roon na nandoon ang aswang na si Ulad. Kung ganun ho'y magbibihis na ako, Lolo Tando. Kinakailangan nating iligtas ang ate ni Jose bago pa mahuli ang lahat. Sana nga'y buhay pa siya, Apo. Bilisan natin at baka maabutan pa natin siya. Agad naman akong kumilos para maghanda at magbihis. Noong maayos na ako, ay umalis na kaming dalawa ni Lolo Tando. Hindi alam ng aming kabaryo ang tungkol sa aming dalawa ni Lolo Tando na isa kaming antingero. Mas minabuti ni Lolo na itago ang tungkol sa bagay na yun para daw hindi kami mapahamak na dalawa at para na rin daw hindi kami madaling punteryahin ng aming mga kalaban. Isa pa ay para daw hindi manganib ang aming baryo. Labis kasing pinagsisihan ni Lolo Tando ang pagkamatay ng aking ama at ina noong nasa kabilang bayan pa kami naninirahan. Nalaman daw kasi ng aswang ang tungkol sa pagiging antingero niya kung kaya't pinatay nito ang aking mga magulang. Mabuti na lamang daw at naitago ako ng aking ama sa baul kung kaya't hindi ako napatay ng aswang. At ang aswang daw na yon ay may lahing Berberoka, pero napatay na raw yon ni Lolo Tando. Alam ko na labis ang pagsisisi sa sarili ni Lolo dahil sa nangyari. Pero sinabi ko sa kanya na wala siyang kasalanan. Ginampanan niya lang ang responsibilidad niya bilang isang antingero. At hindi niya naman inaasahan na ganoon ang gagawin sa kanya ng isang aswang. Agad kaming tumungo sa kabilang Nayon at tumuloy sa baryo kung saan ang piyesta. Kung saan doon nawala mismo si Ate Marie. Ang balitang yon ay nakarating lang din kay Lolo Tando sa mga kaibigan niyang hindi nakikita ng mga mata ng tao. Noong una ay hindi ako naniniwala sa mga sinasabi sa akin ni Lolo Tando. Pero nang magkaroon ako ng mutya at nakalaban ko ang kapre na si Ape, ay naniwala na ako na hindi lamang tao at hayop ang nabubuhay sa mundo, kundi mayroon pang ibang nilalang. Sumalubong agad sa amin ang malakas na tugtugin na nagmumula sa barangay hall
Maraming nakasabit na banderitas sa mga punong kahoy at poste. Marami ring mga bisita sa bawat bahay na dinadaanan namin ni Lolo Tando. Mayroong nagsasayawan, may nagkakantahan at may nagiinuman. Ramdam na ramdam ang piyesta sa nayon na yun. Mula sa mahirap at mayroon sa buhay, lahat sila ay masaya. Maliban lamang sa isang bahay na nadaanan namin ni Lolo Tando. Huminto kaming dalawa at agad na nagkubli sa isang punong kahoy at nagpanggap na nag-uusap, pero ang mga mata ni Lolo Tando ay sa tahimik na bahay na yon. Apo, yan ang bahay ng aswang na si Ulad. Nararamdaman ko ang enerhiyang nagmumula sa aking anting-anting at ang pag-iinit nito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nariyan lang siya sa loob. Ramdam ko rin, Lolo, ang pag-iinit ng aking mutya. Pakiramdam ko rin ay narito sa aking lukuran si Ape para gabayan ako sa kung ano man ang mangyayari. Humanda ka, Apo. Palabas na ang tao mula sa loob ng bahay. Susundan natin siya. Hindi na ako nakaalma nang hilahin na ako ni Lolo Tando. Nagpanggap kaming dalawa na nag-uusap at nagkakatuwaan, pero hindi namin inaalis ang tingin sa lalaki. Napansin namin na luminga-linga ito at pumasok sa isang masukal na gubat. Paggabi na yon at halos hindi na rin makita ang buong paligid. Sinundan pa namin ang lalaking. Nag-iingat kami sa bawat hakbang namin ni Lolo para hindi nito marinig na sumusunod kami. Biglang huminto si Ulad. Luminga-linga muna siya. Parang sinisigurado niya kung may makakakita sa kanya o wala. Noong masiguro niya na walang ibang taong naroon kundi siya lamang, ay bigla niyang kinuha ang isang boteng maliit mula sa kanyang bewang. Pagkatapos noon ay nakangisi siyang nagpahid sa kanyang katawan naglaman ng bote. Buong katawan niya ay pinahiran niya ng likido na yon na kung hindi ako nagkakamali ay isang langis. Hinila ako ni Lolo sa isang madamong halaman at pinatahimik niya ako. Tumango naman ako sa kanya at ilang sandali pa, luminga ako sa kinaroroonan ni Ulad. Bigla itong lumuhod sa damo habang nakapikit ang mga mata. Pagkatapos noon ay may mga salita siyang binitawan pero hindi namin maintindihan ni Lolo Tando. Pero kung pagbabasihan ng kanyang galaw ay mukhang gumagawa ito ng isang orasyon o nagpapalit ng anyong. Hinanda ni Lolo Tando ang kanyang latigo at tabak. Ako naman ay inipon ko ang lahat ng lakas ko para labanan ang mga aswang. Makaraan ng ilang sandali ay binuksan ni Ulad ang dala niyang bote ng langis at binuhos yun sa kanyang kamay. At unti-unti niya yung pinahid sa kanyang buong katawan. Ilang sandali pa ay sumigaw si Ulad. Isang sigaw na parabang pinapahirapan siya. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay. Tinubuan ng mga itim na balahibo ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay pulang-pula para yung dugo sa pula na makintab. Ngumisi siya kung saan lumabas ang napakahaba niyang pangil. Apo, humanda ka. Malakas ang isang to. Hinding-hindi natin siya basta-basta matatalo. Nararamdaman ko na may bertud siyang tangan na mukhang galing sa isang masamang nilalang din. Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Nakanda ako sa kung ano man ang mangyayari. Pero sisiguraduhin kong mamamatay ang aswang na yan. Hindi ako makapapayag na magtagumpay siya. Hindi tayo pababayaan ng mga tangan natin, Apo. At lalo na ng Diyos may kapal. Bumaling sa amin si Ulad na nanlilisik ang mga mata. Noon ko nakita na may buntot siya at patulisyon. Para siyang isang demonyo na aswang. Pagharap pa lamang niya sa amin ni Lolo, ay ramdam ko ang masamang enerhiyang bumabalot sa kanya. Humigpit ang pagkakakuyom ko ng aking dalawang kamao. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko ang aking gabay na si Ape. Tumango siya sa akin na parabang pinapahiwatig niya na huwag akong kabahan at mag-alala
dahil naroon lang siya para tulungan ako. Dahil sa presensya niya ay nawala ang takot na bumalot sa puso ko kanina. Mas lalo lamang na naig ang determinasyon ko na matalo si Ulad. Hindi ko akalain na may dadayo ditong dalawang antingero at mukhang maglolo pa. Ano ang pakay ninyo? Patayin ako at pigilan sa plano ko? Ganun na nga, Ulad. Hindi lang yon. Nandito rin kami para kunin ang isang babaeng biktima mo kagabi. Nasaan siya? At anong ginawa mo sa kanya? Doon. Sabihin na lang natin na napakinabangan ko na siya. Anong ibig mo sabihin? Pinatay mo ba siya? Bakit ko sasabihin sa'yo? Lo, huwag ka nang magagsayang na oras na kausapin at tanungin ang aswang na yan. Mas mabuti pang tapusin na natin siya at hanapin si Ate Marie. Bilib din ako sa tapang ng apo mo, matanda. Tama nga hinala ko. Maglolo nga kayo. Pero bata, huwag ka masyadong kumpiyansa na madali niyo akong matatalo ng lolo mo. At paano mo nasisiguro na buhay pa ang babaeng yun kung pinagpiestahan na namin siya kagabi? Kung ganon, dapat lang namin napatayin ka para pagbayaran mo ang ginawa mo sa babaeng yun. Sige lang, tanda. Nakahanda naman akong talunin kayong dalawa. Mabilis na sumugod si Ulad sa amin. Parang isa siyang mabangis na hayop na gusto kaming sakmalin sa mga sandaling yun. Pero wala siyang pinagkaiba sa isang mabangis na hayop dahil isa siyang aswang. Mas malala siya dahil kumakain siya ng laman ng tao at naghahasik ng lagim sa buong bayan. Kung may katulad pa niya, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin at ubusin silang lahat. Agad akong umiwas sa atake niya at maging si Lolo. Dalawa laban sa isa, pero hindi ko akalain na magtatawag pa siya ng ibang mga kasama. Sa isang iglap ay dumami sila. Napangisi sa amin si Ulad at para bang sinasabi na matatalo na niya kaming dalawa ni Lolo. Akala niyo ba'y basta-basta niyo lang ako matatalo dahil dalawa kayo? Diyan kayo nagkakamali. Hindi ako makapapayag. Kahit natawagin mo pa ang lahat ng mga kasama mo, Ulad, hindi ka namin aatrasan. Ang laki talaga ng kumpiyansa ninyo, maglolo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo at lakas. Sumenya si Ulad sa mga kasama niya na nasa bilang na 6 at mabilis na sumugod sa amin. Katulad ni Ulad ay nakakatakot din ang kanilang mga itsura at anyo. Napakabilis din nilang kumilos na para bang sumasabay sa hangin. Sa sandaling yun, tinalasan ko ang aking pakiramdam at maging ang aking paningin sa dilim. Mabibilis ang mga aswang at kaya nilang manipulahin ang kanilang mga kalaban sa isip. Pero alam ko na hindi yun tatalab dahil may tangan kami ni Lolo Tando. Sumugod sa akin ang isang aswang pero agad akong lumundag patungo sa kabila kaya ang nasuntok niya na lang ay ang lupa. Pagkabagsak ng kamao nito sa lupa ay nag-iwan yun ng malalim na marka. Parang ang lakas ng isang halimaw na kayang basagin ng lupa sa isang hampas. Nakita ko ang galit sa mukha ng aswang habang tumatayo siya. Ang mga matay na nilisik at ang mga ngipin ay nakalitaw. Tila handang sakmalin ako. Hindi ko inaasahan ang ganong kalakas na puwersa. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng magpatinag. Tangan ko pa rin ang mutya ng kapre at yon ang magbibigay sa akin ng lakas at proteksyon. Muli itong umatake para mas mabilis ngayon. Agad akong bumuelo. Iniiwasan ang malalakas na hampas ng halimaw. Sa bawat galaw ko, nararamdaman ko ang enerhiyang ibinibigay ng mutya. Nakakaramdam ako ng kakaibang diksi at tibay. Sa isang mabilis na hakbang, pumosisyon ako sa likuran ng aswang at mabilis na itinama ang isang sipa sa kanyang likod. Napaatras ang aswang. Halata ang gulat sa kanyang mukha dahil sa bilis ng aking galaw. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Habang nag-aalangan ng aswang,
Sinamantala ko ang pagkakataon. Hinugot ko mula sa aking bulsa ang maliit na kutsilyo na pinabindisyon ni Lolo Tando. Alam kong isa ito sa mga sandatang maaaring makapanakit sa mga tulad niya. Nakikita ko sa mga mata ng aswang na napansin niyang may hawak akong hindi karaniwan, kaya lalo itong napatigil. Muli kong pinaikot ang kutsilyo sa aking kamay. Ang mga dasal na iniukit dito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam kong ito ang magiging susi upang tapusin ang laban na ito, pero itinago ko yung muli sa aking bulsa. Naisip ko na hindi ko dapat yun gagamitin sa mga kampon ni Ulad, kundi gagamitin ko yun mismo kay Ulad. Mabilis akong lumundag at parang kasing laki ko si Ape sa mga sandaling yun. Dahil pagkasipa ko sa aswang ay lumilipad ito ng pagkataas-taas. Narinig kong tumawa sa aking likuran si Ape na alam kong kanyang espiritu na lamang. Tinignan niya ako sa katinanguan. Bumaling ako kay Lolo Tando at dalawa na ang kanyang napatumba na mga kampon ni Ulad. Pero pansin ko na ang pagod niya. Marahil ay sa kanyang katandaan. Inisa-isa kong pinagsisipa ang natirang mga kasama ni Ulad. Ang iba sa mga ito ay matigas na kalaban, kaya ang ginawa ko ay pinagbabali ko na lamang ang kanilang mga liig. Hingal na hingal akong lumapit kay Lolo Tando at tinulungan ko siyang makatayo na maayos. Humarap sa amin si Ulad na puno ng galit ang kanyang mga mata. Gigil na gigil siya na makita ang anim niya mga kasama na wala ng buhay. Ngayon, Ulad, pag-isipan mo ang magiging desisyon mo. Magbagong buhay ka na at sabihin mo sa amin kung saan mo dinala si Marie. At bakit ko naman yung gagawin? Hindi ibig sabihin na talo na ninyo ang mga kasamaan ko'y susuko na lamang ako basta. Pwes, nagkakamali kayo. Mas lalo lamang ninyo ako binigyan ng dahilan para labanan kayo hanggang kamatayan. Kung ganon, hindi na rin namin sasayangin ang pagkakataon na ito. Agad na sinugod ni Lolo Tando si Ulad. Ako naman ay nanatiling nakatayo habang iniisip kung paano namin matatapos ng mabilis ang aswang na si Ulad. Isang malakas na puwersa ang nanggaling kay Ulad nang tumilapon si Lolo Tando dahil sa lakas ng suntok sa tiyan nito. Mas lalong nagdilim ang anyo ni Ulad nang bumaling ang tingin niya sa akin. Doon ay nagsimula akong magdasal para sa mutya na aking tangan, para bigyan ako nito ng lakas para matalo ko si Ulad. Habang lumalapit si Ulad, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero sa bawat salita ng dasal na binibigkas ko ay dumadaloy ang kakaibang enerhiya mula sa mutya papunta sa buo kong katawan. Nagsimulang kumislap ang mutya at kasabay nun, unti-unti akong nababalot ng kakaibang init. Si Ulad na kanina'y tila'y walang takot, biglang nagdalawang isip. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mabilis siyang sumugod patungo sa akin. Ang mga kamay niya ay handang umatake. Sa isang iglap, nagawa kong iwasan ang kanyang hampas. Hinugot ko mula sa aking bulsa ang kutsilyo na nabindisyonan at mabilis ko yung itinarak sa kanyang balikat. Sumigaw ng malakas si Ulad. Ang kutsilyo na yon ay hindi pangkaraniwang sandata lang. Alam kong malakas ang enerhiyang nagmumula roon at ang kapangyarihan nito nagmumula sa mga dasal at sa aking mutya. Ano ito? Ang kutsilyo na ginamit ko ay pinabindisyonan namin sa simbahan ni Lolo Tando. Dinasalan namin yan sa loob ng 7 gabi. At sa isang tarak lang yan sa katawan mo ay ikamamatay mo, Ulad. Hindi totoo yan. Hindi niyo ako mapapagbagsak na maglolo. Ngumiti lang ako kay Ulad. Lumapit sa akin si Lolo Tando at muli kaming nagdasal. Mas malakas ngayon at mas mariin ang hawak namin sa aming mga mutya. Ramdam ko na handa na naming tapusin ang laban.
Napatingin ako kay Ulad nang tumayo siya. Iniwan ko si Lolo Tando na nagpatuloy sa pagdarasal. Habang umaatras si Ulad, tumakbo ako papunta sa kanya. Sinamantala ang kanyang paghina. Sa isang malakas na sigaw, hinugot ko ang aking buong lakas at mabilis ko siyang sinuntok sa kanyang likuran para siyang isang magaan na bagay na tumilapon sa kakahuyan. Sunod-sunod ang pagkakatama ng kanyang katawan sa mga nagtataasang kahoy, dahilan para malaglag ang mga tuyo at patay ng dahon. Sinundan ko si Ulad hanggang sa bubagsak siya sa lupa. Hinang-hina siya, puno ng sugat ang kanyang katawan at dumurugo yun. Tinignan ko siya sa mga sandaling yon at kita ko sa kanyang mga mata ang takot. Ang itim na usok na bumabalot sa kanyang anyo ay unting nawawala. Habol niya ang kanyang hininga. Magsasalita pa sana si Ulad nang mabilis ko siyang suntukin sa mukha. Basag ang mukha niya dahil sa malakas na puwersang nagbula sa akin. Wala nang buhay si Ulad. Patay na siya. Tumingin ako kay Lolo Tando na noon ay nasa likuran ko na pala siya. Tinapik niya ako sa aking balikat at pinisil niya ako roon. Magaling, Apo. Ngayon, alam mo na kung gaano kalakas ang mutya sa tamang paggamit. Pero tandaan mo, hindi laging ganito kadali ang susunod na laban. Sigurado akong marami pa tayong haharapin na mga aswang. Kaya patuloy lang tayo sa pagpapalakas. Tatandaan ko po yan, Lolo. At hindi na ako makakapaghintay na tumulong sa ating kapwa at puksain ang mga masasamang nilalang. Sige, sunugin na natin ang katawan ng salot na ito at ng iba pa niyang mga kasabag demonyo. Ang mga kaibigan nating hindi nakikita ang bahala sa kanilang katawan. Tumango ako kay Lolo Tando nang marinig ang sinabi niya. Sinunog na namin ang mga katawan ng mga aswang na napatay namin ng gabing yun. Pagkatapos ay iniwan na namin ang mga ito. Agad naman kaming nagtungo sa bahay ni Ulad dahil malakas ang kutob namin na naroon pa si Maring. Hinalughog namin ang buong bahay ni Ulad at nakita nga namin si Marie sa ilalim ng bahay nito. Walang malay at ang dalawang bata. Nagdasal kaming dalawa ni Lolo Tando at hinipan namin sa sentido si Ate Marie at ang dalawang bata. Ilang saglit lang ay nagkaroon nga sila ng malay at tulad nga ng inaasahan namin ni Lolo, wala silang maalala kung paano sila napunta roon. Dinala nga namin sa barangay hall ang dalawang bata para maibalik ito sa kanilang pamilya. Nagpasalamat naman sa amin ang kapitan ng barangay na yon at ang mga magulang ng dalawang bata. Si Ate Marie naman ay sinama na namin pauwi sa aming nayon. Personal namin siyang hinatid sa kanila. Tuwang-tuwa naman at nag-iyakan ang pamilya na nang makita siyang ligtas. Lumapit naman sa amin si Jose at pinasalamatan kaming dalawa ni Lolo. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Pero paano nyo nahanap si Ate Marie, Lolo Tando? Amos? Sinabi mo sa amin na nasa pestahan siya nagtungo, di ba? Kaya pumunta kami roon ni Lolo para hanapin siya. Malakas kasi ang loob kong naroon ng ate mo. Salamat talaga sa iyo, Amos. Bilang pasasalamat, dito na kayo kumain. Tumango naman kaming dalawa ni Lolo Tando. Pinatuloy naman kami ng mga magulang ni Jose at ni Marie. Labis din ang pasasalamat nila sa amin dahil ligtas si Ate Maring. Pinili namin ni Lolo Tando na wag nang sabihin kung bakit napunta si Ate Marie sa bahay na yon dahil sa isang aswang. Malaking tulong na wala itong naaalala. Mas mabuti na yon nang hindi na mag-alala pa ng lubos ang mga magulang nila Jose. Pagkatapos ng hapunan, ay umuwi na rin kaming dalawa ni Lolo sa aming bahay. Pagod na pagod kaming umupo sa upuang kahoy pero hindi maitago ang saya namin. Apo, kailangan na nating magpahinga. Bukas ay may panibago na naman tayong pupuntirihing aswang. Ho? Saan po, Lo? Sa kabilang bayan. Nabalitaan mo na ba na maraming nawawalang mga bangkay doon?
Wala akong nabalitaan na ganyan, Lolo. Bakit? Ano ho ang nangyayari? Isang aswang na kumakain ng bangkay o patay na naman ang biglang lumitaw. Kailangan natin itong pigilan bago pa lumala at dumami sila. Kung ganun, Lo, magpapahinga na ako at mukhang isang mabangis na laban na naman ang naghihintay sa atin bukas. Kinabukasan nga ay nagtungo kami sa kabilang bayan kung saan pinag-uusapan ang tungkol sa pagkawala ng mga bangkay at patay. Tumungo kaming dalawa ni Lolo Tando sa isang lamay na naroon at binantayan namin ang paglabas ng aswang. Noong una ay normal naman ang lahat ng pangyayari sa lamay. Nakaupo kaming dalawa ni Lolo sa madilim na parte ng bakuran. Yun din ang paraan para hindi kami mapansin ng mga tao roon na hindi namin kilala. Hanggang sa nakarinig kami ng isang malakas na sigaw na nagmula sa loob. Pagdating namin doon ay nakita namin na nawawala ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Sa halip, naging isa na lamang yung puno ng saging. Mabilis kaming lumabas ng bahay ni Lolo Tando at nagtungo kami sa likuran ng bahay. Sa sandaling yon ay ramdam ko ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa hindi kalayuan. Sinundan namin yon ni Lolo Tando at isang nilalang ang aming nakita. Para itong isang malaking aso. Tangay-tangay nito ang bangkay. Mabilis na pinalipad ni Lolo Tando ang kanyang latigo. Pumulupot yun sa paa ng aswang. Hinila ito ni Lolo ng buong lakas, dahilan para mabitawan nito ang bangkay na pasan. Nakakatakot ang itsura ng aswang nang titigan ko ito. Blanko ang paningin ko nang tingnan ito. Ang amoy ng aswang ay kasing amoy ng isang bangkay na hindi pa matatagpuan ng ilang araw. Sinabi sa akin ni Lolo na ganun daw ang amoy ng aswang dahil kumakain ito ng mga patay na tao o bangkay ng mga tao na nasa lamay. Nang itaas ko ang aking kanang kamay, ay nagmakaawa ito sa akin, pero hindi ko ito pinakinggan. Ni hindi ako nakaramdam ng awa, kaya mabilis ko siyang sinuntok at sinipa sa muka, dahilan para madurog ang bungo niya. Simula noon, marami na kaming naipagtanggol ng mga tao ni Lolo Tando, at sa bawat taon na lumilipas ay mas lalo ko lang pinag-iigihan ang pagtulong ko sa aking kapwa. Wakas.